What's up mga kababayan, your stepmother's here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Dismayado ang ating mga kapulisan dito sa pananahimik ni Bongbong Marcos sa mga pulis at general na pinakontempt ng Tuadcom. Na kanilang wika bakit hindi nila ramdam ang proteksyon ng ating presidente at hinahayaan niya di umano na bastos-bastusin ang mga kapulisan nitong mga pulpul na kongreso. Tama nga naman. Kung kaya naman sumasagi ngayon sa kaisipan nila di umano na mag-alsa o magreklamo sa gobyerno at kalabanin o i-abolish itong mga lower house. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan, payag po ba kayo nun dito sa winika ng ating mga kapulisan at kasundaluhan na i-fully abolish ang kongreso dahil pinuputakti na ng mga pulpul na politiko ang nasabing lower house? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pang balita mga kababayan na dahil sa nalaman ng taong bayan na isa sa dahilan kung bakit nawalang pondo ang PhilHealth dahil sa Timog Party List na gawa ng asawa ni Tambalos Romualdez na ngayon mga kababayan pinutakti ng sambayan ng Pilipino ito at nag-back out na sa MOA o Memorandum of Agreement. Bagay nga sa kanila, akala siguro nila makakamkam na ganun kadali ang pondo ng PhilHealth nitong asawa ni Tambalos Romualdez. Kung kaya't ganun na lamang kadesidido ito na i-under ng kanyang party list ang ahensya na PhilHealth. Ngunit hindi sila nagtagumpay mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Hindi nawawala sa usapan natin itong issue ng Quadcom. At malaking sampal daw sa kapulisan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kamara. Kasunod ng sunod-sunod na pagpapakontempt sa ilang miyembro ng Philippine National Police. Sa ginawang investigasyon ng Quad Committee ng mababang kapulungan sa Kongreso, ayon kasi sa tagapagsalita ng PNP, wala raw silang magawa sa kapangyarihan at otoridad ng komite. Tanging magagawa na lamang ng polis. Ngayon ang pakiusapan ng komite na igalang naman ng kapulisan habang dumadalo ang mga ito sa sinasabing in aid of legislation na investigasyon. Pero attorney, wala ba talagang magagawa kahit yung pamunuan ng PNP sa pagpapakontempt ng Quadcom? Sa ilan naman sa mga tauhan ito, gaya na lang ni Police Colonel Hector Grijaldo. At nakita mo yung mga former PNP officials and even AFP, yung mga graduates sa PMA Attorney Sal, galit na galit dun sa kinasadlakan, di ba, ni General Wilkins, yung former PDEA chief. At para sa kanila, may mga flag na nga silang nire-raise doon doon kung saan nakastay ngayon, nakadetain sina Colonel Grijaldo at General Wilkins dyan sa Krami Attorney Sal. Para sa mga men in uniform, isang malaking insulto po ang ginawa sa kanila sa nangyari kay Colonel Grijaldo and kay Wilkins. Alam po ninyo, meron silang magagawa. Anong pwedeng gawin ng PNP? It should issue an official statement protesting and at the same time condemning the treatment being given to the man in uniform. Yan ang unang magagawa. Pangalawa, hindi lang naman uniformadong pulis at opisyal ang sinasampal o binabastos at nilalabag ang karapatan. Kung hindi, lahat ng mga pumupunta sa Quadcom or sa congressional hearing, whether sa Senado or sa lower house, yun ang vice-presidente natin, napastos din di ba? So, ang kailangan talaga, it's about time na itong mga nandyan sa congressional committee, kung sa tingin ninyo, natutuwa ang taong bayan sa inyo, all you have to do is read the comments in the social media and you will know na isinusuka ang inyong mga ginagawa sa paglabag ng karapatan, bully, sa pagpapakulong sa inyong mga resource persons. And Attorney Sal, yun nga Attorney Sal, yung mga kababayan natin, yung mga men in uniform, naiinsulto, pati din yung mga kababayan natin, too much na abuse of power na nakikita nila sa ating mga mambabatas, Attorney Sal. Samantala, tanong din na marami sa ating Attorney Sal, yung sa kabila ng mga pagigipit, impeachment complaint, iba pa yung kaso na plano nilang ihain laban kay Vice President Sara Duterte, ano ba yung nakikita nyo na babagsak daw si VP Sara o masusuportahan ito ng taong bayan kapag pinupush po itong impeachment complaint sa kanya? At yung bayan nga, before Christmas break daw, gusto talaga nilang i-push ito. Yeah, the more they humiliate, the more they violate the rights of the Vice President, the more people will be sympathetic, the more they will love her, the more they will support her.
regardless kung ano man ang mangyari sa impeachment, kasi gaya na sinasabi natin doon sa artikulo na lumabas ng Monday, yung impeachment is a propaganda tool. Black propaganda yan. Kasi the mere filing of that, siniraan ka na kagad. Ano man ang mangyari dyan, manalo o matalo. Siniraan ka na Kaya kagad bilang Vice Presidente. Yan ay isang pagsalakay sa iyong integridad bilang isang public official at bilang isang tao. Nagpapasalamat naman ang Office of the Vice agree ba kayo dun sa winika ni Atty. Sal, mga kababayan, na itong mga ginagawa, no? Itong mga pulpul na Quadcom, paninira na lamang sa mga Duterte, particular na nga sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Pag-i-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Sapagkat kung ako ang tatanungin, halata naman talaga na paninira ito at hindi para sa aid of legislation na kanilang winiwika. Vice President sa patuloy na pagtitiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng End of the Year Survey ng Publicus Asia, nakakuha si VP Sara ng 37% na approval rating at 31% na trust rating. Ang pangalawang Pangulo ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings kumpara sa iba pang apat na matataas na government official. Patuloy pa rin po ang tiwala ng ating mga kababayan. Atak Duterte, Atty. Sal. Hindi naman katakataka yun. Hindi ko maintindihan. Bakit itong mabababa ang rating na nakuha nila, hindi nila makita yun. Doon lang makikita mo kung saan leaning ang support. Hindi sa kanila, kundi kay Inday Sara. The more na sinisiraan ng ating Vice Presidente, the more na lalong dumarami ang mga sumusuporta sa kanya, no, mga kababayan. Atty. Sal, inanunsyo naman ngayong Merkules sa Malacanang na ipagpapaliban ang petsa ng paglalagda sa panukalang budget para sa susunod na taon. Nauna lang nakatakda ngayong December 20. Ayon sa Malacanang, may mga i-veto ang Pangulo sa naturang panukalang budget. Hindi naman inanunsyo ng palasyo kung kailan ang magiging paglalagda para maging ganap na batas. Ano kaya ang mga plano ni BBM Atty. Sal na dapat niya i-veto? Kasi sinabi nga niya, di ba? Hindi daw siya pabor dun sa pagkakaltas dun sa sa budget ng education sector. Hindi ko lang alam kung ano pa yung i-veto niya. Atty. Sal, what do you think? Tama yun. Alam mo, natatanda mo the other day, pinitik natin yung aking fraternity Brad na Secretary of Education. Sabi ka pumayag. Number one, dati ka senador. Dapat kakampi mo yung mga senador mo. At yung mga dahil miyembro ka ng Kongreso. Pangalawa, diba, hindi ka pinagtatanggol ng principal mo na nag-appoint sa'yo. Kaya mabuti naman, at siya na mismo, sinabihan yata siya na re-remedyo natin. So, ang magagawa talaga yan, imbito. Hindi lang yung sa ginawa nila sa PhilHealth. Yung ginawa nila sa iba pang ahensya, tinanggalan nila. Tapos Correct. inilalagay sa iba. Dapat talaga i-imbito yun. Kung ikaw ang tatanungin, Atty. Sal, anong gusto mong maalis dun sa national budget at ang dapat nabigyang prioridad kung i-veto man ni BBM? Tanggalin nila yung AKAP. Ano ba? AKAP, ayuda. Yung mga ginagawang nila gagamitin lang sana. Samantala, Atty. Sal, anong masasabi mo sa pahayag ng anak ni BBM na si Sandro na susuporta nito ang kanyang ang kanyang ama? Ano man ang sasabihin nito o nais itong gawin kaugnay sa national budget? Well, understandable naman yun. Basta anak ka, siyempre, palagi mo susuportahan ama mo. Maliban na lang kung masyadong patent-clinigan. Kahit na tatay mo yun, kailangan magsalita ka ko. Kung hindi man publicly, pahintuin mo siya. Yung mga dugong bangag, hindi na dapat binoboto yan, Atty. Sal. Binabasura na yan sa susunod na eleksyon. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa Tingog Party List. Panalo po ang taong bayan. Maganda talaga yung nag-iingay tayo at matatamaan din sila sa kaiingay. Okay, ito. Post ni AB Hugalbot. Salamat kapatid AB. Ang galing niyang mag-research. Nabahag na ang buntot ng Tingog Party List. Umatras na. Basahin ko ha. Breaking, sabi niya. Tingog Party List has backed away from their MOA, Memorandum of Agreement, from their MOA with Development Bank of the Philippines and PhilHealth, establishing a very politically motivated program called Maalagang Republika. Sa acronym pa lang na MR. MR. Maalaga. Ang galing, no? Maalagang Republika. Martin Romualdez. Nag-aalaga ng sambayanang Pilipino. Okay. I-discuss natin yan mamaya. The power of social media to shape public opinion and sway our political leaders from policies deemed detrimental to the common good can no longer be underestimated. Agree ba kayo dito?
sa sinasabi ni Ibi Hugalbot. Very powerful po ang social media, itong pagtutulungan natin, pag-iingay. Hindi na nila ito maitsapwera. This is a win for all of us, but we must at all times remain vigilant. Kudos to Boss Senator Ronald Bato de la Rosa for also speaking out against this MOA in his Senate privilege speech. Okay, so mamaya pasalamatan natin si Dr. Tony Liachon. Ito na nga yung statement ng Tingog Party List. Ano? Hindi nyo makita. Okay. Statement. Tingog Party List. Yun ang heading. Statement. After careful deliberation. Masyadong maliliit ang letters. Oh. 65 na po ako. Kailang nakakabasa pa ako kahit walang reading glass. May sekreto ako dyan. I-share ko sa inyo later on. After careful deliberation and extensive discussions among our party executive officers, Tingog Party List has decided to step back from the rural hospital financing program to shield it from unwarranted political distractions. To clarify, the agreement merely reflects our shared commitment and establishes a framework for a future undertaking. However, to protect the program and our partner agencies from being drawn into baseless political dissipates, we are stepping aside. Our commitment to advancing affordable and accessible healthcare, maalala ko, provide healthcare Siniro budget nga nila yung, siniro subsidy nila yung PhilHealth. Ano ba naman? Hindi po kami pinanganak kahapon. Mga, ng Tingog Party List. Ulitin ko Our commitment, committed daw sila to provide healthcare Our commitment to advancing affordable and accessible healthcare for every Filipino remains unwavering. This decision does not mark the end of our advocacy, and we will continue to champion initiatives that deliver meaningful and lasting change to our communities. Yan lang po. Magbasa tayo ng mga comments. Ito, ang comment ni A.B. Hugalbot. Di kinaya ni Asidre at ng Tingog Party List. Okay. So, unang pasalamatan natin si Dr. Tony Liachon dahil siya ba ang whistleblower nito? I think so. Si Dr. Tony Liachon is an independent medical reform advocate. Panahon ng COVID-19, tumutulong din siya sa gobyerno noon para overcome tayo sa pandemic. So ngayon, tinutuloy niya ang kanyang initiative advocacy para sa health. Kaya ito. Tapos yun na nga, sinabayan pa ng privilege speech ni Senator Bato de la Rosa, kumalat sa social media, wala, atras sila. I don't know, mainstream media, hindi binabalita ito Social media lang pinag-uusapan. So, ano ba itong nakakatawa Siyempre, General Macanas, hindi naman nila ibabalita itong mga nagsasalitang espesyalista o doctors pagdating sa usapin ng pondo ng PhilHealth, no? Dahil kung mangyayari yun, malaking dago, kinatambali sa bongit, nakamkami nila ang pera o kaban ng bayan. Kaya nga binayaran na din pati ang media ng matikom at wala nang mabalita sa mga pagnanakaw nila. Tingog Party List, kay Speaker Martin Romualdez ito sa wife niya Anong ginawa nila sa PhilHealth? Subsidy. Ilang bilyon? 74 billion. Correct. Yung request ng executive branch, yung National Expenditure Program, 74 billion. Ang subsidy ng PhilHealth for next year. Pagdating sa House of Representatives, kinaltasan nila, ginawang 40 billion lang. Pagdating sa Senado, dinagdagan ng kaunti, kaltas pa rin, ginawang 50 billion. Kinaril lang yun. Pagdating ng BICAM, siniro nila,
Ay, grabe. Anong klaseng ano? Si Nero, and I believe kasama si Congressman Asedre doon sa Baykam eh. Tapos, sasabihin dito na our commitment to advancing affordable and accessible healthcare for every Filipino remains unwavering. Naniniwala ba kayo mga kaibigan na talagang taus-puso itong Tingog Party List sa pag-provide ng healthcare sa mga mamamayang Pilipino? Or, according to Senator Bato de la Rosa, yung privilege speech niya ay may political agenda. Anong pakialam ng political party ito eh, party list eh? Anong pakialam niya doon sa ano ng mga financing, pagpatayo ng health facilities? Hindi tayo. Kaya nga wika ng taong bayan, yung Timog Party List na ginawa ng asawa ni Tambalos Romualdez, gustong imaniobra ang pera pumapasok no, sa PhilHealth. Mantaking yun, bilyon nga naman ang kanilang makukuha kung maa-under nila ang mga tauhan sa PhilHealth. No, grabe. Pinananga kahapon. Huwag niyong insultuhin ang intelligence ng mga Pilipinos. Please naman. Kunting ano. Again, salamat tayo dahil nag-back out na sila. Agree ako dito sa sinasabi ni Ibi Hugalbot, the power of social media to shape public opinion and sway our political leaders from policies deemed detrimental to the common good can no longer be underestimated. Panalo tayong lahat, mga mamamayang Pilipino, itong pag-back out ng Tingog Party List sa MOA nila with DBP and PhilHealth. Samantala, hindi na pinagbigyan pa ng Commission on Elections sa mga humihirit na palawigin pa ang pagpaparehiso ng mga kandidato at party groups na mga gagamitin nilang social media pages sa pangangampanya. Samantala, social media pages ng senator aspirant na si Pastor Apollo Siquibuloy tinake down ng Facebook kahit pa naiparehiso na ito sa COMELEC. Kasi importante yung ma-register talaga yung mga social media pages. Pero despite that, tinake down pa rin yung social media pages si Pastor kahit yung content naman ay all about his platform. Talagang, threatened ba talaga sila kay Pastor Apollo Siquibuloy who is running for the senatorial race, Attorney Sal? Una-una, yung pag-rehistro ng mga platform account, like sa Facebook, okay sa akin yun. Kailangan mo talaga i-regulate yun pag kandidato ka. Kailangan sumunod ka sa mga rules. Pero yung pag-take down, yun ang hindi ko maintindihan. Parang, hindi naman ang nagpapatakbo niyan, hindi naman dito sa ating bansa, di ba? Meron bang regulatory board dito sa Pilipinas? Natanong ko yung Facebook yung officials ng Facebook dito sa Davao. Sabi nila, hindi nila hawak, Attorney Sal, kasi yung decision doon sa regional office nila, which is in Singapore. So, if you have to raise sa legal team natin, nire-raise nila doon sa Singapore. But apparently, hindi kami sinasagot, Attorney Sal Ang ibig sabihin yan, merong mga makapangyarihan dito na pinakiusapan doon or nag-demand na i-take down dahil sa tingin nila. Ay makakatulong kasi sa kampanya niya pag nakikita yung ginagawa ni Pastor. Pag nakikita ng tao yan, hindi pa nga public official, public servant, marami nang nagagawa. Kaya ayaw nila. Wala namang ibang maaaring sabihin mo, anong dahilan? Ang dahilan dyan, may makapangyarihan na pinatanggal yan, pina-take down. Nang galing sa Pilipinas, hindi galing sa Singapore, galing sa Amerika. Dito galing. Take down man nila lang i-take on. Babalik at babalik pa rin sa social media si Pastor. And the more nagiging curious yung taong bayan, bakit pa tini-take down si Pastor? Ano ba yung mga sinasabi ni Pastor? Ano bang advocacy ni Pastor? Ano bang gusto niyang mangyari sa Pilipinas? The more na ginagawa nila yun, the more they persecute Pastor, the more tumataas yung interest ng mga kababayan natin patungkol sa kanya pa. Attorney Sal. Okay lang naman na mag-take down ka kung may community violation. Gaya na nangyari sa akin, nagkaroon ako ng restriction. Siguro, kasi meron din sila mga regulasyon na bawal yung ganito. Halimbawa, makita nila merong alak sa likod mo, bawal yon. Bata, bawal yon. Yan okay lang yun dahil para sa kanila, it affects yung mga viewers. Pero kung yung ipinapakita, naglilinis ng environment, nagtatanim, paano? Kahit anong tingnan mong angulo, walang irregular, walang illegal doon. Tingnan natin. Nakakaya para sa isang grupo naman ng magsasaka ang iniulat ng Agricultural Department na pumalo na sa halos 4.5 million metric tons ang imported rice na inaangkat ng bansa hindi pa man nagtatapos ng taong 2024. Gate ng grupo, hindi raw kaaya-ayang ipagmayabang ito. Si Sheila Torno magbabalita. Hindi na raw nakakatuwa ang sobra-sobrang imported na bigas na inaangkat ng ating bansa.
Yan mismo ang sinabi ng Federation of Free Farmers matapos iulat ng Agriculture Department na hindi pa man nangangalahati ang buwan ng Disyembre ay nakapag-angkat na ang bansa ng record high na halos 4.5 million metric tons ng bigas. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala ni Atty. San at General Macanas. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.